Narito na ang may init na balita mula sa PNA Headlines. Tiniyak ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang patuloy na maayos na kita ng mga magsasaka sa pagbebenta ng palay sa kabila ng patuloy na programa ng gobyerno na 20 pesos kada kilo ng bigas. Sa isang pag-uusap sa mga magsasaka sa Nueva Ecija, iginiit ng Pangulo na nanatili ang presyuhang 19 hanggang 23 pesos kada kilo sa dry palay at 18 pesos kada kilo sa wet palay. Sinabi rin niya na hindi ibababa ng National Food Authority ang buying price ng palay anuman ang magiging presyo ng bigas sa mga palengke. Bukod sa pagbili ng palay, sinabi ni Marcos na mas higit pang suporta ang makakamit ng magsasaka. Kasama na rito ang pagbili ng pataba at pesticide, pagbili ng bigas at mais at pagpapakalat ng mobile soil laboratory na magsusuri sa mga lupang sakahan. Iginiit ng Pangulo na uunahin na panatiliing sapat ang kita ng mga magsasaka para sa araw-araw na gastusin sa pagkain at pag-aaral ng kanilang mga anak. Samantala, isusulong ni Pangulong Marcos na gamitin ang makabagong teknolohiya sa agrikultura para mahikayat ang mas maraming kabataan na pasukin ang pagsasaka. Sabi ni Marcos na tumatanda na ang karamihan sa mga magsasaka sa bansa habang ang mga kabataan ay mas gusto ang mga komportabling trabaho sa opisina. Dagdag niya na ang mga kabataan ang marunong sa mga bagong teknolohiya na makakatulong na paunlarin ang agrikultura. Nangako rin si Marcos na babaguhin ang sektor ng agrikultura na ilang dekada nang napabayaan. Makakatanggap ng dagdag sahod ang nasa 1.2 million minimum wage earner sa Metro Manila simula sa susunod na buwan ayon sa Department of Labor and Employment or DOLE. Ipapatupad ng NCR Regional Tripartite Wages and Productivity Board ang 50 pesos na dagdag sa minimum wage simula July 18. Tataas ang daily minimum wage rate sa National Capital Region sa 695 pesos mula 645 para sa mga manggagawa sa non-agriculture sector. Magiging 658 pesos naman ang sahod ng mga nagtatrabaho sa agrikultura, service sector, mga retailer na 15 pababa ang bilang ng trabahador at mga manufacturer na mas konti sa 10 ang tauhan. Ito ang unang pag-aayos sa sweldo na ipapatupad ngayong 2025. Ayon naman sa National Wages and Productivity Commission, madadagdagan ng 1,100 pesos ang sweldo kada buwan para sa 5 araw kada linggong trabaho, habang 1,300 pesos ang dagdag sa 6 na araw kada linggong trabaho. Nasa 15 milyon na puno ang target na itanim ng Metropolitan Waterworks and Sewerage System or MWSS kasama ang Million Trees Foundation or MTFI Incorporated at iba pang pribadong sektor bago dumating ang taong 2030. Resulta ito ng matagumpay na pagtanim ng 9 milyong puno noong nakaraang 8 taon sa mga critical watershed sa iba't ibang parte ng bansa. Sa isang interview, kinilala ni MTFI President Melandro Velasco na ang ilan sa kanilang private partners tulad ng San Miguel Corporation, Maynilad at Manila Water. Kasabay din ito na ginanap ang 2025 A Million Trees Challenge or AMTC pledging session kung saan naging tagapagsalita si Acting Department of Environment and Natural Resource Secretary Rafael Lotilla na itayo noong 2017. Patuloy ang Million Trees Challenge sa pagtatanim ng 1 bilyon na puno kada taon kung saan nakikinabang dito ang iba't ibang dam tulad ng Angat, Ipo, Lamesa, Upper Marikina, Wawa, Kaliwa, and Laguna Lake. Noong nakaraang pledging session, nasa 31 partners ang nangakong magtatanim ng 2 milyong puno o higit pa sa buong bansa.
Sa balitang pangkalakalan, sisimulan na ng Bases Conversion and Development Authority or BCDA ang pagtatayo ng dormitoryo na nagkakahalaga ng 360 million pesos maaring gamitin ng 400 student athletes sa National Academy of Sports or NAS sa New Clark City, Capas, Tarlac. Ayon sa BCDA, ang itatayong dorm ay isang 5-story building na may 1,500 square meters na lalagyan ng 14 quad sharing rooms para sa mga estudyanteng babae at 14 quad sharing room naman para sa mga male students. Kasama ng BCDA sa pagpapatayo ng dormitory ang Department of Budget and Management or DBM. Magkakaroon din ang pasilidad ng atrium, dining hall, kitchen, dishwashing area, laundry area, recreational spaces, utility rooms, at administrative offices. Ayon naman kay BCDA President and Chief Executive Officer Joshua Bingkang, sa pamamagitan ng pagpapatayo ng mga world-class na pasilidad, nahuhubog nito ang mga sports champion at future leaders ng bansa. Nasa mandato ng BCDA na palakasin ang Armed Forces of the Philippines habang nakatuon din sa pagtatayo ng mga pasilidad. Bukod dito, nagkakaroon din ito ng mga public-private partnerships upang mapalakas ang mga public infrastructure tulad ng tollways, seaports at airports. Umabot na sa 13 million ang gumagamit ng eGov.ph Super App ngayong buwan ayon sa Department of Information and Communications Technology or DICT. Base sa report noong linggo, sinabi ng DICT na tumaas ito ng 44% mula sa 9 million na naitala noong katapusan ng 2024. Simula nang ilunsad ang application, nakapagtala ito ng higit 150 million transactions. Kasama dito ang mga importanteng serbisyo mula sa national at local agencies. Sa pamamagitan nito, maaari nang ma-access ng user ang digital ID, healthcare, travel permits, public safety tools at marami pang iba. Isa din sa mahalagang parte ng government digitalization ang e-government data exchange o eGov.DX kung saan inuugnay nito ang mahigit sa 1,000 na government services at pinoproseso ang mahigit sa 500 million transactions. Parehas nagwagi ang dalawang platform sa GovMedia Awards 2025 sa Singapore, eGov.ph Super App bilang e-governance project of the year, habang digital transformation of the year naman ang eGov.DX. Ang mga programang ito ng DICT ay nakabase sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na mailapit ang mga government service sa mga Pilipino. At yan ang pinakabago at pinakamahalagang balita sa mga oras na ito, hatid sa inyo ng PNA Headlines. Para sa iba pang mga balita at impormasyon, bisitahin lamang ang aming website pna.gov.ph o ang aming Facebook at X account na Philippine News Agency. Mapapanood din ang PNA Headlines sa pamamagitan ng link sa website ng News and Information Bureau sa ilalim ng PNA News at sa YouTube account ng Philippine News Agency. Ako po si William Theo. Ito ang PNA Headlines, naghahatid ng mga balitang nagbubuklod sa bagong Pilipinas.